Shalom. So, pauwi na po kami. Pauwi na. Galing po kami sa aming pilgrimage sa Bulacan, parishes. Some parishes, in Pampanga. From some parishes in Pampanga. Like, Our Lady of Lourdes, and then, ano yung isa kanina? Santa Rita. And then, ano yung una natin kanina? San Guillermo, Paris, and then Our Lady of Lourdes, then Santa Rita of Cassia. And then yung pang-apat is the National Shrine of the Divine Mercy. So, pauwi na po kami from there, and then we just finished our Holy Rosary a while ago. So, since walang microphone, medyo pasigaw lang yung pag-lead natin. So, ang title ko ng caption ko is We Are Pilgrims. Ang pagiging pilgrimage, especially ginagawa ito yung mga Lenten season, during Holy Week. Yan, ginagawa yun mga ganon. So, it is better for us na magkaroon ng mga ganito kasi it is na-remind tayo that we are just a sojourners or we are just a pilgrims or manlalakbay lamang dito sa daigdig na ito. So yun yung katotohanan na we are just a pilgrims in this world. So every time na magkakaroon ka ng pilgrimage, magkaroon ka ng bisita iglesia, na-remind tayo na tayo ay manlalakbay lamang sa daigdig na ito. Kasi yan yung sinasabi sa Philippians chapter 3 verse 20, kung titingnan natin doon, that Saint Paul wrote it to the Philippians, we are just alien or we are just a traveler here in this world. So tingnan natin doon sa Philippians chapter 3 verse 20. Even sa Old Testament pa lang doon sa 1 Chronicles chapter 29 verse 15, when King David prayed, isa sa sinabi niya na katulad ng aming mga magulang, kami manlalakbay lamang sa daigdig nito at ang aming pamamalagi dito ay panandalian lamang. So that is the reality. After our death, we will leave this earth. Ililibing yung katawang lupa natin sa lupa. But the Bible says in Ecclesiastes chapter 12 verse 7 or Mga Ngaral chapter 12 verse 7 na yung katawang lupa natin ay babalik sa lupa, yet our spirit will return to the Lord. Yun sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 or Mga Ngaral chapter 12 verse 7. Tingnan nyo po doon sa Bible nyo, take note nyo. Yan yung sinasabi. Then, ito'y sinusuportahan ng sinasabi doon sa Hebrews chapter 9 verse 27 na after death is we will face judgment. Yung sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27. Pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. At yan din ang sinasabi ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na haharap tayo sa makatarungang hatol or we will face the judgment of Christ in the last day. Sa pagharap natin sa Kanya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. He came nung una siyang dumating, nung we celebrate the Christmas, yun yung una niyang pagdating, and then sa Kanyang muling pagbabalik, or if ever na hindi man natin maratnan yung Kanyang muling pagbabalik, di natin abutan yun. But sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, haharap tayo sa Kanya at tatanggapin natin ang recompense or yung compensation ng mga ginawa natin, mabuti man o masama. Basahin niyo po sa Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So He came as Savior, as our Savior, but in His return, or as we face Him in His judgment, He will be the just judge to judge us according to what we have done here on earth nung nabubuhay pa tayo. Yun sinasabi sa Biblia. So yun yung pilgrimage ay makakatulong sa atin para ipaalala yan yung mga bagay na yan. Very clear yan kahit basahin niyo yung Mga Ngaral chapter 12 verse 1 to 7. Actually yung pinaka-verse 7 yun yung pinakalundo or pinaka-summary na sabi doon sa una sa Mga Ngaral chapter 12 verse 1. Sabi niya ang pinaka-title doon is Remember Him. Yung sinasabi doon, alalahanin mo siya bago manlabo ang iyong mata, manghina ang iyong tuhod, bago mangbungi ang iyong ngipin, bago mawalan ka ng gana na magsiping sa iyong minamahal, bago mo maramdaman yung takot na umakyat sa itaas, at bago malagot ang tanikalang ginto,
sa chandelier at bumagsak ito, ang tali ng timba mapuputol. And then sa verse 7, yung pinaka-conclusion niya is, remember him. Sabi niya, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa may bigay nito. So very very clear, very strong word na time will come, everything, mawawalan tayo ng mga gana sa mga bagay-bagay na ini-enjoy natin ngayon. But the Lord said sa mga Ngaral chapter 12 verse 7, kung babasahin yan, napakalinaw na sabi niya, alalahanin mo siya bago bumalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa may bigay nito. Harap at harap tayo sa Panginoon. That is the reality. Our death or yung kamatayan natin kung ilibing tayo sa sementeryo, that is not the end of everything, but that is the beginning of everything. So, that is very clear na nakasulat sa Biblia. At alam naman natin na ang Biblia, marami na pong mga skeptic, marami na pong mga atheist, or marami na pong mga tao na hindi naniniwala sa Diyos na gusto nilang baliwalain or ipawalang i-discredit ang Biblia. But they can until now, ang Biblia is isa sa pinaka best-selling book at all times sa lahat ng panahon. Every time na basahin mo ang Biblia, hindi ka magsasawa. Every day na babasahin mo, there is a new beginning always. There is a new revelation always. Kaya hindi nakakasawa ang Biblia. Kahit nung unang panahon pa hanggang till such time. So, ganun katindi sapagkat ito'y salita ng Diyos. At ang nakasulat dito ay katotohanan. Na time will come. Bigyan, bakit gano'n? Nag-iba yung effect. Nag-iba yung effect. Na time will come mga kapatid is kung ano yung kasabi sa Biblia, may katotohanan at hindi mapasubalian. Ibig sabihin, ang pag sinabi ng Panginoon na babalik siya pagdating araw, siya ay babalik. But if hindi man natin maratnan sa ating panahon yung kanyang pagbabalik, katulad ng sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Makikita nyo sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Sabi niya, darating siyang mga nasa alapaap, magkagayon nga ang amen. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Siyang nakaraan, siyang sa kasalukuyan at siyang darating. So darating ang Panginoong Kristo. And then, yan yung palagi nang binabanggit at inuulit-ulit sa banal na misa. Sa Titus chapter 2 verse 14, Titus 2:14 or 3:14, sabi niya, as we wait for the coming of joyful hope of our blessed Lord and Savior Jesus Christ. So, inuulit-ulit yan at inuulit-ulit yan sa memorial acclamation, si Kristo na namatay, si Kristo na buhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. And then maging doon sa Apostles' Creed natin, that He will come again to judge the living and the dead. So, totoo yung sinasabi ng Biblia, mapanghawakan, at let us suppose na hindi natin maabutan or sa panahon natin ang magmuling pagbalik ng Panginoon Kristo. But are we sure that tomorrow we are still alive? Are we sure that tomorrow we are still breathing? Then sa ating pagpanaw sa daigdig nito, sa pagharap natin sa Kanya, are we ready to face Him? Are we ready to say to Him, Lord, I have done kung ano yung kalooban at yung pinapagawa mo sa akin nung ako yun nabubuhay pa sa daigdig. Ginawa ko kung ano yung kalooban mo. Ginawa ko kung ano yung tama sa paningin mo. Binigyan kita ng kaluguran. Binigyan kita ng kasiyahan. Then, sa tingin mo kaya sasabihin niya, good and faithful servant, welcome to my kingdom. Sasabihin kaya niya yun sa atin. So, yan yung reminder na ngayong Holy Week, especially ngayong Lenten season, as we do our Visita Iglesia or pilgrimage to some Catholic churches dito sa Metro Manila or sa ibang lugar o sa ibang probinsya or whatever places you may have, sa inyong pagbisita sa mga simbahan, i-remind tayo na tayo ay naglalakbay sa daigdig nito and we are not a permanent
resident sa mundong ito. Ang ibang na term sa Biblia is, we are alien in this world. We are a sojourner in this world. We are not permanent here. So, sa ating pamamalagi sa daigdig na ito, ano ba yung ginagawa natin? Ito kaya ay nakakalugod sa Panginoon o nakakasiya lamang sa ating mga sarili? Yan yung katanungan, mga kapatid. And yung word is, we are a pilgrim in this world. As the scripture says in Philippians chapter 3, verse 20. As a pilgrim, naglalakbay tayo at may direction yung ating pupuntahan. At ang direction natin ay patungo sa kaharian ng ating Panginoong Kristo. But of course, the question also, what you are doing now is it directing you to the kingdom of the Lord Jesus Christ or to the kingdom of the devil? Yun yung tanong. So, yun yung sanang iwan ko lang sa inyo, that let us remember that we are just a pilgrim here in this world. Shalom and may God bless us all. Blessed Saturday.